hilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan. Serbisyong totoo lang. Your wishes come true sa Wish Ko Lang sa tulong ng Ariel. Wish ko lang. Sa bawat ikot ng orasan, alam natin lahat na maraming posibleng mangyari. Sa isang iglap, maaring magbago ang inyong tadhana. Sa isang iglap, maaring mahagip ka ng kamalasan. Sa isang iglap, maaring mawala sa iyo ang lahat. At gano'n na nga ang kalunos-lunos na sinapit ng Pamilya Reyes. Ito ang pangunahing daanan ng mga motorista na papasok at palabas sa probinsya ng Quezon. Makitid ang kalsadang ito kaya't malimit daw na may nagaganap na aksidente rito. Sa katunayan, nito lamang 23 ng Setyembre ng taong ito, nadiligan na naman ng karahasan ang highway na ito matapos maganap ang isang madugong aksidente. Galing po sila sa pag-aani ng palay sa Talulong. Ayun nga daw po ay pauwi na at yun, nabangga po sila ng bus. Umovertake daw yung bus doon sa saksi, doon sa kanya. Then pag-overtake, yung kasalubong na motorsiklo na lula ng apat na katao ay nasabitan. Siya nagdulot ng aksidente nangyari noong September 20. Samantalang ang isa pang nakaangkas na pinsan ni Alex ay agad namang binawian ng buhay. Nakatingin siya doon sa anak niya. Sabi ko, laksan yung loob niyo ha, nalaban si Nene, nalaban. Sabi ko, Mia, laban. Si Nanay nandito. Sabi ko, ganun. Nurse! Doktor! Tulungan niyo po! Anak! Anak! Nurse! Parang awa niyo na yung anak ko! Anak, gumising ka! Anak! At dahil na rin sa matinding pinsalang natamo ng bata sa aksidente, nagpaalam na rin ang munting anghel sa piling mismo ng kanyang mahal na ina. Lagi nang namin sinasabi sa kanya na siguro si Nene ang sumagip sa buhay ninyong mag-asawa. Binigyan kayo ni Lord ng second chance para yung hindi ninyo nagawa kay Nene, kay Mia, magawa ninyo doon sa dalawa. Nakaligtas man ang mag-asawa sa bingit ng kamatayan, habang buhay namang pipilat sa kanila na tila bangungot ang malagim na pinagdaanan. Hindi ko may ano ang sarili ko. Hindi ko maitaliwanag kung anong iuwi ko sa kanya. Pero kahit nun ay talagang inaano ko na sana mabuhay ano ko, pero hindi binigyan na ano talaga siya mabuhay. Masakit po talaga. Dahil yan po ang pinakamabait sa anak ko, tapos yung palagi ang kasama ko. Nagtamo ng malalim na sugat sa kaliwang hita si Jomalyn. Ang binti naman ng kanyang mister ay kailangan tahiin dahil apektado ang buto nito sa tuhod. Mahirap daw kung walang mag-aaruga sa mag-asawa, lalo pat pareho silang may iniinda pa. Kaya napagkasundaan ng kanilang mga kamag-anak na mas mainam kung pansamantalang ihiwalay sila. Si Jomalyn ay naiwan sa kanilang tahanan sa Lukban, samantalang si Alex ay kinuha naman ng kanyang mga kapatid sa Tayabas. Kami muna ay kumbagay magkahiwalay dahil mahirap nga po, dahil walang ibang ano kundi mga kapatid din. Wala naman po siyang magulang na rin. Unila po sila. Kaya yun, nasa kapatid niya siya. Halos nag-aalaga din sa kanya, may asawa na din talaga dahil halos lahat may ano na talaga din. Hindi sabi nga niya, di doon muna siya at dito ako. At pag po siya nakakalakad na saka kami magsasama na ulit. Subalit wala raw katiyakan kung kailan babalik ang sigla ng mag-asawa. Kaya baka matatagalan pa na hindi sila magkapiling. Kwento na nga sa amin ni Alex, hindi raw niya mabilang ang araw at gabi na hindi niya naiisip ang kanyang mag-iina. Iniisip ko po kung anong bagay kalagayan nila doon. Kung sila ay nakakain na, kung sila pumikain din doon. Siguro po naman meron at meron po naman yung magulang pa. Hindi ko nga po alam kung naahon doon.
kami nagkakakumustahan sa cellphone. Minsan pag ganun, hindi na ako nakakatulog. Iniisip ko, nagpe-pray na lang ako na sana naman bigyan kami ng Panginoon ng lakas ng upang tulungan niya kami sa mga punuin namin, sa sitwasyon namin na mapagaling kami agad. Kapiling naman ni Jomalyn ang kanilang dalawang mga anak. Ang mga ito raw ang pansamantalang nakakatulong niya sa pagkilos-kilos at muling nagpapabalik ng ngiti sa kanyang mga labi para makalimutan ang aksidente. Ang inaano ko na kumbaga yung dapat gumawa, ang nangyayari sila ngayon ang gumaganap na punay. Ang nag-aano sa ako, ang inaanuhan nila. Sa halip na ako nga ang mag-alaga sa tulad na ngayon. Halimbawa, pumapasok, ako ang nag-aasikaso noon. Sila na talaga pinakaya nila. Mga tao parang Pilit na bumabangon galing sa matinding unos ang pamilya Reyes at umaasa silang sa pagharap nila sa bagong yugto ng kanilang buhay, buo na muli ang kanilang pamilya. at parang minsan nahinang loob pero pinaglalaban ko na sana ay maging maayos agad kami mag-asawa, gumaling ko para kumbaga maibalik namin yung mga namin. Dahil lalo na sa mga bata, inisip ko lagi yung mga anak ko. Kaya inaano ko na sana ay maano agad ang paggaling namin mag-asawa. Wish ko sa aming pagbabalik. Sa simula, mukhang nagkahiyaan pa ang mag-asawa dahil sa pagkagulat sa kanilang pagkikita. Abangan niyo po mamaya yung isang wish ko para sa isang napaka-espesyal na kaibigan. Dito lang po sa Wish Ko Lang.